inyong lahat and welcome sa ating OFW Conversation, the first ever webinar series entitled Overseas Parenting, Nurturing Connections Despite the Distance. So, itong OFW Conversation, ito po ay isang safe space at learning space para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya or inyong mga pamilya. Ako po si Ace, ang inyong host at ako po ang founder ng OFW Conversations. Bakit ko po ito nasimulan? Kasi po ako po ay nanggaling sa isang OFW na pamilya. I came from an OFW family myself. Lumaki po ako na OFW ang tatay ko. At gaya ng maraming anak ng OFW, naramdaman ko po yung sakripisyo, yung lungkot, at minsan yung distansya. Hindi lang physical, hindi lang din emotional, marami. Minsan po naiisip ko, what if sana na-educate din yung tatay ko, no, tungkol sa mga bagay na mahalaga for family, sa pera, sa relasyon. What if may ganito ng community before, nung siya ay nag-OFW pa. Mga what ifs na dahilan kung bakit nasimulan po natin ang OFW Conversations. At ang dami ko po kasing mga kaibigang OFW ngayon. Nandito po yung ilan sa kanila. So, ang goal po ng OFW Conversations or ng community na ito is to help OFWs keep learning and growing through topics that matter. So, ano po yan? Mga parenting, finances, relationships, health, faith, at kung ano-ano pa. Lahat po ng pwedeng makatulong to build stronger connections kahit malayo po tayo sa isa't isa. So tonight, we're diving into a very real and relevant topic, overseas parenting, nurturing connection despite the distance. Yun po talaga yung sinimulan natin dahil I think this is the most important topic of all. So we've invited 3 inspiring OFW moms from different countries and seasons of life to share their stories with us. Kaya stay with us, listen in, and hopefully may uwi kayong insight o inspirasyon mula sa kanilang mga karanasan. But before that, gusto ko lang pong mag-announce ng ilang mga paalala o patalastas. Ayan. Kung hindi pa po kayo part o hindi pa kayo nakaka-join sa ating OFW Conversation Facebook group community at kung may mga gusto kayong mga kaibigan na gusto nyong i-invite, pwede po, no? Just scan the QR code at makakapasok na po kayo sa link sa Facebook group na yan at gayon din yung mga friends na gusto nyo pong isama. Pwede pong mga kapwa OFWs, anak, pamilya ng OFWs, or kahit sino po na gusto nyong isama. Another announcement, meron po akong special paraffle sa ating lahat na nandito ngayon mga bisita. Meron po tayong, pwedeng manalo tayo ng 500 pesos. Up for grabs ngayong gabi. So you just need to stay until the end, no? Of course, kapag niraffle natin, kailangan nandito pa po kayo para makuha niyo yung ating papremyo. Kung hindi man po sa inyo, baka yung mga kapamilya niyo rito sa Pilipinas. Via GCash po iyan. Okay. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay magsisimula na sa ating talakayan, no? With our 3 very special guests. So pakilala ko na po sila. Una po na ating makakasama ay mother po siya ng aking high school friend. Up until now, friend ko pa rin. Siya po ay from United Kingdom, OFW for already 25 years. So meron na po siyang 2 professionals, no, na mga anak. Isang 27 years old at isang 35 years old. So friends, virtual clap for Tita Lali Nabidad. Hi, Tita Lali. Hello ka naman. Hello, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa lahat. All the way from United Kingdom. Ayan, mamaya si Tita Lali mapapakinggan natin. And our next speaker naman, no? Ayan, siya ay... Yun. So, siya ay for 2.6 years nang nasa Finland. Meron po siyang kaka-teenager lang na anak na dati ko pong estudyante sa dati kong school na pinagtuturuan. So, parent po siya ng estudyante ko before. At ngayon,
And I think magbabakasyon ang kanyang mag-ama sa bansa kung nasan siya ngayon at sa sobrang thank you no sa pagpapaunlak si Mommy Cathy Jongko. Mommy Cathy, hello. Ayan, unmute ka lang, Mommy Cathy. Pero nandiyan siya. Mamaya maririnig natin siya. Okay. So, next naman natin. Ayan. Next natin, I see. Yan. Ito po ay kaibigan ko rin sa dating school ko, no? Siya po ay counselor, practicing counselor for 10 years already, no? With 20 and 25 years old sons. Hindi po talaga siya OFW, siya po ay dependent. Pero kagaya nyo, umalis siya from Philippines to Saudi Arabia. Okay? OFW for 5 years. Tawagin natin, palakpakan natin virtual clap for Miss Rhoda Pinilap. Hi, Miss Rhoda. Hello Ace, hello sa ating community, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Yan, yes. So, thank you so much sa ating three mommies na nandito ngayon. Sobrang iba-iba sila ng pinanggalingan at iba't iba rin yung tagal nila no, as OFWs at iba-iba rin ang edad ng mga anak. No? Tapos yung composition, may daughters, may teenagers, may... So maganda po yung magiging conversation natin ngayong gabi. So, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Magsisimula na tayo sa ating first question. So, ready na ba ang ating mga panelists? Yan. So, ang una ko pong tanong ay, ano pong edad ng inyong anak nung umalis kayo sa Philippines? At paano nyo po napagdesisyonan na sige, okay lang na iwan ko muna sila temporarily. Ayan, simulan natin kay Miss Rhoda. Miss Rhoda. Hello, ayan. So, again, sinabi ni Ace, no, hindi po ako OFW, ako po ay dependent. Umalis po ako ng 2020, pero ito po ay planned vacation lang po siya. Planned vacation lang kasi naka-sabbatical leave po ako noon. So, ito yung kasagsagan ng pandemic, Ace. Hindi. Kasagsagan ng pandemic yon. Supposedly, June po ako pupunta, pero na-offload po ako, nakarating ako ng Saudi, October na. So, pero before that, mag-backtrack lang tayo ng konti, Sir Ace. 2018 kasi, dinala namin yung family namin dito sa Saudi and sinubukan namin na pag-aralin yung bunso. So, si Joram, ano lang siya noon, 14 years old lang siya noon, grade 8. So, parang sa akin, parang kinakabahan ako na iwanan yung grade 8 ko. Kasi syempre, dalawa lang sila ng dad niya eh. Syempre, lagi lang siyang mag-isa. Tapos si kuya naman during that time is, pasimula siya ng college. So, 2018, ko noon, parang basta magkaroon na tayo ng bakasyon sa Assumption, lipad ng Saudi. Kaya parang, nakakapagod din yung buhay na ganoon, pero alam mo bilang isang magulang, wala yung biyahe, wala yung oras. At saka minsan pipikit mata ka na lang na ticket, hindi naman laging bayad ng kumpanya yung ticket, no? Isang beses lang kami bibigyan ng ticket and the rest amin na yung yung share na yon. So yung tanong mo na bakit ako nagpunta dito is nakita ko yung pangangailangan kasi yung isa na siya papasok na siya sa adult years niya. Etong isa naman, yung bunso, mas nangangailangan pa siya ng guidance kasi iba-ibang kultura, although hindi naman ako natatakot na pag-isahin yung anak namin dahil naniniwala ako na kayang-kaya niya. At saka with the training I had sa Assumption, no, parang alam mo yun, laging sinasabi na ating mga kaibigan doon, pagtiwalaan mo yung anak mo, hayaan mo sila, bukas nila yung kanilang pakpak at hayaan mong lumipad. And lo and behold, no, tanging pagtitiwala sa Panginoon at pagtitiwala din sa pagpapalaking ginawa natin. Kaya hinayaan ko yung anak ko na dito muna siya, although talagang mahirap din. Pero with the help of the technology, napaka talaga ng technology, bridging the gap, no? Kahit merong physical separation, but the emotional, the psychological
hindi siya mapuputol for as long as choice natin, 'di ba? Choice pa rin natin 'yon eh. Kahit nandiyan na yung devices natin, yung technology, kung hindi pa rin natin gagawin yung effort na to remind one another that we should set time for our family communication, then definitely there will always be a void and the gap will become bigger and bigger if we will allow it to happen. So, madaldal ako. Teka, time out na muna. Baka maubos ang oras mo, Sir Ace. Thank you, Miss Rhoda. Ang takeaway ko doon, don't clip your children's wings, no? Let them fly also as you want to fly as well, right? Tanong naman natin si Tita Lali. Tita Lali, ano naman po ang sa inyo? What came to your mind no na finally nagpa-decide sa inyo na sige, gagawin ko ito? Noon kasi, nung unang alis ko dyan, yung anak ko, 10 years old at saka 2 years old. As in, yung panganay ko isa, nagsisimula na siyang, papunta na siya sa high school, gano'n. Yung bang nakikita ko na ang buhay napakahirap, kailangan natin na, yung bang kailangan, paano ko sila bubuhayin? Hindi sapat kahit na kumayad ka lang ng kumayad sa Pilipinas. Doon ko na pagdesisyonan na siguro, ba't hindi ako makipagsapalaran sa ibang bansa para maibigay ko yung parang magandang kinabukasan para sa kanila. Sobrang brave decision po iyon, Tita Lali, no? Na ginawa ninyo noon, no? Na-witness ko po talaga yon. Mahirap, but Oo, alam mo yan. definitely, no? Ngayon, seeing what happened to the family, sobrang proud po ako sa inyo, Tita. So, may technical difficulty lang po si si Mommy Cat. So, babalikan po natin siya sa ating question. Diretso po tayo, Tita Lali, sa next question po natin. Sa inyo na po ako tutuloy. Tita, ano po yung parenting style nyo habang malayo kayo doon sa kay Lex at kay Leggy? Paano nyo po sila ginabayan habang lumalaki, given bata pa sila noon, high school yung isa grade schooler? Kwentuhan nyo nga kami, Tita. Yung sa akin naman, no, nung una napakahirap. Kasi nung unang alis ko, yung bang wala pang mga cellphone, like ganyan, puro ano lang siya. Yung sulat ba? Kaya lang pagdating sa'yo, panis na. Kumbaga sa ano, tapos na. Pero nung awa naman ng Diyos na ito, nagkaroon na ng mga cellphone, nakikipag-usap lang ako sa kanila. Lalo na nag-teenager na sila, yung bang kausap lang na hindi nanay. Kahit sabihin mo na gusto mong magalit o pagalitan sila, hindi ko magawa kasi kailangan ko silang maging ang tawag doon kailangan makipag-usap ako sa kanila like na isang kaibigan, hindi isang nanay. Napakahirap. Lalo na yung malalaman mo na wala sila sa bahay, kailangan hagilapin mo sila. Lahat ata natatawagan ko para lang sabihin na wala yung anak ko sa bahay. Pwede bang pakihanap? Ganon. Wala akong pakialam kahit umubos ako ng pera. Basta lang malaman ko na nasa bahay na sila, na okay na sila. Ganun ang sistema ko. Yung kumbaga sa kailangan mo lang maging kaibigan sa kanila. Dahil napakahirap, hindi mo alam kung ano na sa loob nila, hindi mo alam kung may problema ba sila. Kaya kailangan yung bang, kahit nagalit ka na, kailangan i-hold mo yun dahil kailangan mong kausapin sila ng malumanay na ano ba ang problema. Yung bang kahit nasa malayo tayo, iparamdam natin sa kanila na narito pa rin tayo. Ay nang lagi ko sinasabi sa kanila na wala kayong ibang tatakbuhan kundi ako. Kaya kailangan lang natin na magkaroon ng communication na kung may problema kayo, sasabihin niyo sa akin. Ganon. At saka una pa sa lahat, sabi ko sa kanila na kung ano maging problema, kailangan, andyan dyan lagi ang Panginoon sa atin. Kasi kahit malayo tayo walang malayo sa mga magulang o sa mga anak. Ang importante lang yung magkakaroon tayo ng komunikasyon, sabihin niyo kung ano yung problema ninyo. At kung may maitutulong ako, kung may masasabi ako, papayuhan ko kayo, sasabihin ko sa inyo. Kasi sabi ko, kahit malayo ako magulang, nanay nyo pa rin ako lang nakakaalam. Ako lang ang dapat yung sabihan ng problema nyo. Ganun ba? Ikaw ang una, dapat priority. Correct. Napakaganda nun, Tita, no, na hindi pinutol talaga ang ugnayan through communication. Tsaka hindi lang siya basta basic information na ano nang nangyari, anong ginagawa. More of, talaga, mas emotional connection. Yan yung parang na-pick up ko from your sharing. And
Yeah, I know na parang based on what I observe, no? Talagang lagi talaga kayong magkausap ng mga daughters. Halos araw-araw ata, talagang parang wala. Oo. Parang nandito ka pa rin sa Pilipinas. Lalo na pag halimbawa na, oh, naiinip ako dito, ay, guguluhin ko sila, wala akong ano, kung kahit nasa trabaho sila, Ah, 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 kailangan ko ah. silang tawagan, kumustahin, Ah, ganon. ah. Ang galing. Pero tita, meron akong follow-up question. Kasi 35 na si, or 36 si Lex. Tapos yung si Leggy is 27. So both of them parang okay naman na sila, right? Pero may follow-up question. Bakit mo pa rin pinipiling manatili abroad kung parang okay naman na yung mga anak? Parang they're your very reason of going abroad. Sila yung reason. Yung reason na yun, okay na kasi they're settled, working na. Pero you opted to still stay until now. Nagwo-work pa rin, masipag pa rin. Ano po yan, tita? Bigyan niyo po kami ng insight. Katulad nga ng sabi ko sa kanila na kahit may mga trabaho na sila, matatag na sila, hindi na ako mag-aalala na hindi na baka sa isang araw wala silang makain o ano, okay na sila eh. Ang sa akin naman, ang iniisip ko kasi kaya hanggang ngayon narito pa rin ako, yung bang para naman sa future ko, para sa retirement ko. Kasi hindi tayo po pwedeng na mga OFW malayo tayo sa kanila. Ano yung balang araw ba gusto ko rin na uuwi ako na hindi na ako aasa sa kanila na okay na ang lahat. Nakasettle na ang lahat mula sa simula. Hindi pa natin sabihin na mag-iisip tayo ng hindi maganda. For example, pag nagkasakit tayo, kung ano mang mangyari, yung bang kailangan handa tayo. Hindi po pwede na, ay, uuwi na ako for good kasi mga anak ko tapos na. Hindi ganun eh. Kailangan paghandaan din natin yung ating retirement na kahit natapos na sila, yung uuwi tayo doon na nakaayos ang lahat. Meron tayo na in case na magkasakit tayo, meron tayong dudukutin. Hindi man malaking pera ang dala natin. Yung ibig ko sabihin, yung bang lahat inakaayos sa tamang paraan. Yun lang sa akin. Galing. Hindi man ako OFW pero kung OFW ako, yes, I will do the same thing. Kayo po, Miss Roda, ang question. Thank you, Tita Lali. Okay. Miss Roda, ngayon po na young adults na po yung two boys ninyo. Ang question ko po ay paano niyo po sila pinapalaki na may disiplina kahit wala po kayo sa bahay? Ayan, so salamat sa question na yan, Ace. Ang ginawa ko dyan, gumawa ko ng, ng acronym para mas madaling matandaan. Belated Happy Mother's Day sa mga mommies na nandyan. So ginamit ko po ang ina na acronym. Una is yung letter I. So we must maintain your interconnectedness. Kagaya nga po nung sinasabi rin po ni Miss Lali kanina, no? Yung interconnectedness, napakahalaga talaga noon. At saka yung ingrain natin yung yung family values natin sa kanila kasi we never know kung kailan tayo mahihiwalay sa kanila. Kaya nga mula nung maliliit pa lang talaga sila, no, lagi kong sinasabi sa kanila, hindi tayo mayaman dahil kung mayaman tayo, hindi natin kailangan maghiwa-hiwalay temporarily. Kaya kung ano man yung meron tayo o ano yung pinaghihirapan ni Daddy, it's a communal sacrifice. Nagsasacrifice si Daddy, nagsasacrifice ako, at nagsasacrifice din kayo. So hindi lang isa ang nagsasacrifice. So lagi ko sinasabi sa kanila na they are part. They are part of this family, and the success of this family also depends on how they will also contribute sa family. Kaya we must ingrain talaga yung family values natin. At saka yung interconnectedness nga sinasabi ko is yung usapan ba kasi nakita nila lumaki sila na na nakikita nila si Daddy at saka ako na laging the moment na dumating na si Daddy sa bahay, bukas na yung niyan, yung Messenger or yung FaceTime, talagang hanggang sa makatulog kami pare-pareho, nandiyan yung naka-online lang kami. So lumaki sila sa ganoon. At saka lumaki sila na pag sa restaurant, pag nandyan lang si Daddy, saka pwede mag-order ng drinks. Pag si Mami ang nandito sa kasama lang nila, pag ako lang, tubig lang tayo ha, kasi pag pinagsama-sama niyo yung drinks, isang ulam na yon. So, lagi kong sinasabi sa kanila yung ganoong mga bagay. Hindi sa tinitipid ko sila, kundi pinapakita ko yung value ng ng pera
at saka yung sacrifices naming lahat. Panonood ng sine, Ace, maniwala ka, ano lang, 2 beses ka lang pwedeng manood ng sine. Mamimili ka lang, either birthday mo at saka isang walang okasyon. So, ganun lang kami sa ano, ganun lang ang pamilya namin. Pero hindi ko naman sila tinitipid sa ano, sa trips. Yan, pag dumadating si Daddy, isa yung sa ano ko, sa lagi kong parang tradition namin na kailangan meron kaming puntahan. Kasi ang sa akin, pag lumaki tong mga batang to, pag napuntahan nila yung lugar na yun, sasabihin nila, ay, napuntahan namin to ng mami at daddy ko nung ano, nung nagbakasyon ng daddy. So, ganun ang gusto kong ano, yung malagay nila sa isip nila. Kaya ngayong malalaki na sila, very ano pa rin sila, very particular pa rin sila na yung lalabas kami, tapos kakain kami, tapos messaging at saka video calls, talagang hindi nawawala yon. Tapos yung isa naman is, yung letter N is yung nurturance. Sa ngayon, ano na sila papunta na sa maturity, kami papunta na kami doon sa ano, sa aging na talaga. So ang mas nararamdaman ko na ngayon yung ano, yung reciprocity ng love, care and ano, yung compassion kasi kayang-kaya na nilang mag-provide eh. Unlike nung maliliit sila, sila yung sinashower natin ng kanilang pangangailangan. So ngayong malalaki na sila na ngayon yung marunong na. At saka ako, maliit pa lang sila, sinasabi ko na sa kanila, pag malalaki na kayo ha, pag matanda na ako, hindi ako yung type ng magulang na isipin nyo na lang, sige lang kung anong gusto ng mami. Hindi ko kayo pahihirapan. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung gusto ko para hindi tayo maghuhulaan. No? At saka yung parang alam nila kung ano yung love language. Alam ko yung love language nila na gusto nila at ano rin yung love language na gusto kong matanggap. So that's letter N, nurturance. So the reciprocity of emotions. No? And then yung next is yung accountability. So accountability. Lalo't mga lalaki sila, lagi kong sinasabi sa kanila na you should be responsible with your actions. There may be risks, yes, but be a responsible risk taker. At saka kung ano man yung, halimbawa, nag-risk kayo, nagkamali kayo, huwag kayong matakot na sabihin kagaya na sinasabi ni Miss Lali, ako ang dapat niyong unang sabihan. Lagi ko sinasabi sa kanila, kung magkamali man kayo, okay lang yon. Pero dapat sasabihin nyo sa amin kasi kami ang unang-unang uunawa sa inyo. Hindi namin ito tolerate, pero i-correct namin kayo. Kaya huwag kayong matatakot. So dapat the element of trust must always be there. So, ulitin ko, so interconnectedness, nurturance, and accountability. And mabubuo yung tatlong yon by doing family traditions, yung mga rituals, yung mga routines. No, sabi ko nga kanina, yung family trips, tapos yung strengthening of spirituality. No, lagi kong sinasabi sa kanila yon. At saka, kung may mga times noon na tuwing Friday, sabay-sabay kaming nag-a-attend kasi Friday ang dito Friday, Saturday ang aming day off. So sa Friday, sama-sama kaming nagmimisa. Tapos yung yung showing of emotions or affection by words, no? Tapos yung physical touch at saka by gifts. Yan, gusto namin 'yon. So, ayun yung mas nagpapatatag sa aming relationship para maging konkreto yung salitang ina. Wow! Nag-notes ba tayo doon, friends? INA, interconnectedness, nurturance, and accountability. No, mga simple INA, simple letters, no, words, pero nung na-explain ni Miss Rhoda, nagkaroon talaga siya ng katotohanan, no, kasi ginagawa at isinasabuhay ng pamilya. And nakita natin that sa family niya, nung yun ang ini-inculcate, no, naging very talaga successful, no, naging siya, napagtagumpayan. At continually, no, yun pa rin ang nagiging susi sa pamilya nila para maging solid pa rin. Wow, INA, no? This is noted, Miss Rhoda. Ang galing talaga pag mga teachers pagdating sa mga acrostics or acronyms. Andito na si Mami Cat. Ayan. Mami Cat, hello.
Hello! Sorry po Yay! everyone. All the way from Finland. Sorry, si Mami Kat kasi nag-fix ng house niya kasi nga yung mag-ama niya is coming later, tomorrow. Kaya, ayun, sobrang thank you at napaunlakan pa rin tayo despite no sa kabisihan dahil she's busy also juggling a lot of things all at the same time. Pero ito po yung Mami Kat, ito yung na mismong question na yung decision of going abroad. No, alam ko hindi yun madali kasi syempre pa-teenager, pa-high school, tapos given also na matagal ka nang hindi nag-work and nag-decide ka to do that. So could you share lang to our fellow OFWs what transpired? Ano naging proseso? Okay. Good afternoon po ulit. Sorry for the technical problems. Medyo hard act to follow si Mami Roda kasi masyadong profound. Pero masasabi ko parang siguro ako yung pinakamatanda sa lahat, pero ako yung pinakabata in terms of experience sa pagiging OFW. Ang circumstances talaga natin, ibang-iba, kung bakit tayo napupunta sa ibang lugar. But personally, mine was more on a change in family dynamics and at the same time, sinabi nga ni Sir Ace, ang tagal ko nang hindi nagtatrabaho. Ang background ko po, nurse po ako, graduate po ako ng nursing. Nagtrabaho lang po ako sa hospital sa Makati Medical Center for 2 years and then more on private duty nursing. Tapos pa napunta ako sa corporate, which is nurse recruitment of Filipino nurses to the United States and to the United Kingdom. Nursing has always been my passion. Sabi nga ng mami ko, alam daw niya that I want to be a nurse as early as age 5. Kasi yun daw ang sinabi ko nung graduation speech ko nung kinder ako. What do you want to be when you grow up? So, late ako nag-asawa, late ako nagkaanak, and then I have to admit I was a helicopter mom. Alam yan ni Sir Ace. Alam yan ni Sir Ace kasi nag-iisa yung anak ko, babae pa, and I wanted her to grow kung paano ako pinalaki noon. Alam naman natin na during our generation, yun yung mga sunod ka sa magulang mo, sunod ka sa lola mo, madasaling kayo, regular kayo nagsisimba. So, tinutukan ko talaga yung anak ko. While my husband was the OFW at that time in the United States. Okay? So, ano yung family dynamics na nagbago? My husband decided to have an early retirement from the US and that is pre-COVID. Which is good kasi COVID time, magkakasama na kami. So yung worries nyo na ano yung nangyayari doon, ano yung nangyayari dito, nawala sa amin yon. Pero I have to admit and I have to be honest, nagkaroon siya ng mental effect sa aming lahat. Dahil Pilipinas noon, ang pinakamahaba, ang quarantine, 'di ba? Tapos very selected yung araw na pwede kayong lumabas. So, nakita ko ang changes sa anak ko. Nakita ko ang changes din sa relationship namin ng husband ko. And I have to admit, nagkaroon siya ng effect sa akin. And then, isama mo pa midlife crisis. Sabi ko, gusto ko bumalik sa nursing kasi hindi ko talaga na-fulfill yung bedside nursing. Gusto ko nga mag-nurse simula 5 ako, di ba? So sabi ko, saan ako pupunta na sa edad ko na to, maganda pa yung acceptance, number one, and at the same time, maganda yung working condition. Kasi returning ako for how many decades eh. And at the same time, I chose a country na walang age limit, and at the same time, walang medical. Kasi syempre may edad na tayo, dami ko na rin sakit, no? May maintenance na ako. So, ang naging pathway ko dito sa Finland was to study additional nursing. Plano ko lang nun mag-aral. Sabi ko, parang meron pa akong gustong patunayan sa sarili ko na may kaya pa akong gawin. Until eto na, nagtuloy-tuloy na, maganda na yung work opportunity
that went with my studying of nursing. So it was hard to decide that my daughter was then 11. Pero kasi may choice akong isama siya. Actually, may visa na rin siya nung pinrases ko yung papers ko. Pero my husband and I, we have decided na since it was the first year na bumalik sa school sa Pilipinas ang face-to-face, and she was grade 7, sabi ko, sige, diyan ka muna mag-graduate sa Pilipinas para ma-experience mo ang graduation sa Philippines. In the process, she decided not to go with me yet. Ako may yet ako, may hope ako. Dahil parang sabi niya, Mommy, ngayon ko lang nakita yung mga friends ko na nakaband ko online, tapos you'll be taking me away. So, iniyak ko yun, pero nagkaroon din naman ako ng silver lining in the process of accepting it. So, that's my story. Yun, connect Mami Cathy ha, kasi nakukwento mo naman si daughter na 11, tapos now she's a teenager. Now that she's already 13, paano yung emotional support bilang magkalayo kayo? Okay. I'm not sure kung makaka-relate lahat dito, no? As I have said, iniyak ko yan. Iniyak ko yan nung nalaman ko na hindi siya tutuloy. Everything naman, we're doing all of these sacrifices for our children. Pero nagpunta ako dito tapos hindi ka susunod. Parang ano ba yun? Diba? So, since nurse ako, tinatanong ako ng mga pasyente ko, and this really changed my perspective. Dalawa sila na may edad. Tinanong nila ako, ba't ka nagpunta dito sa Finland? So, kasama mo ba ang pamilya mo? And then, nung sinabi kong hindi, ito yung naging sagot nila na common. It's her life anyway. So, sabi ko parang, okay, expound. Tapos sabi nila, gift lang kasi sila ni God sa atin eh. So, whatever they decide, if they're not ready, hindi natin sila pwedeng pilitin. Kasi whatever effects or consequences na magkaroon sa kanila, magiging regret mo yun. And yun ang naging acceptance ko. So, ngayon din, with the help of some professionals, like my mental health teacher, mga psychologists sa Philippines, and at the same time, mga classmates ko na may mga child psychology, sinabi nila talaga na at this age, friends yan eh. Friends yung preference nila or priority nila. And kahit nasa Pilipinas ka at magkakasama kayo, it will still be the same. So, if they are growing, I also have to grow with her. Ayoko nang maging sentimental kasi at the end of the day, gusto ko yung happiness and success niya eh. And sabi ko nga, naging helicopter mama ko before. Pero, I had no plans of going abroad. Ang sabi ko noon, tututukan ko to sa pag-aaral para pag grade 5 na siya o grade 4, nakahiga na lang ako. Tapos kapag may tanong na lang siya, resource person na lang ako. So ngayon ko lang nakikita na, kaya pala nangyari yon kasi pwede ko na siyang iwan. So ngayon, she's studying independently. She has her own style. Maski hindi yun yung gusto ko, yun yung okay sa kanya eh. So, hindi na kami nag-aaway. Wala nang ganun. It's more on ano yung opinion niya. Kasi isa yun sa natutunan ko dito. You won't believe it, mga mommies, mga daddies na nakikinig ngayon. You won't believe this. That even a 5-year-old child here has a say sa medical procedures nila. If they don't want to go through the operation, kahit in-explain na through play and everything, if the child is not okay with it, they have to respect it. As in, sabi ko, wow, talaga, as in medical condition yan ha. So, it goes now with all different aspects na kailangan ng daughter ko. So, kapag nag-uusap kami,
nagugulat ako sa mga boundaries, sa mga space. Alam mo yun, common sa kanila yung hindi mo na sila pwedeng silipin sa kwarto kung saan sila nag-aaral. You have to knock first. Alam mo yun, yung parang, okay. So, I have to be honest, I am learning so much at this age on how to deal with this Gen Alpha. Alpha. Yeah, the Gen Alpha. So our mommies, daddies, parents here, friends, yon, especially kung mga babies pa yung mga anak nyo, now you're hearing from different perspective. At ang pinaka na-pick up ko doon, if she is growing, so am I. Diba? I have to also grow and I have to grow with her or with him. Beautiful. So, ito parang before we go to the final question, hindi pwedeng hindi madadaanan tong question na to eh. Yung may mga times definitely na parang na-challenge ka na gusto mo nang umuwi. Ano po talaga yung parang nag-ano sa inyo, nagpapatatag sa inyo to have a hold no sa inyong stay there. Kasi aminin natin may mga OFWs na talagang minsan hindi kinakaya yun, napapauwi talaga sila. Miss Rhoda, kayo po ang magsimula. Sa akin, honestly, Ace, parang hindi namin naiisip, no? Kasi nag-aaral pa yung mga bata kasi si Joram is ano pa lang siya patapos pa lang siya ng associate degree niya ngayon, nasa Canada siya, mag-isa lang siya doon. So, kailangan talaga ng fulus, kailangan ng pera, no? Correct. Kailangan ng pangsustento, kaya hindi namin naiisip talaga yon. And si Ryan Oh. din, gusto rin namin mag-aral pa rin siya ng cybersecurity. So nandun pa rin kami kasi napakahalaga sa amin is yung education. Yeah. Talagang yun naman talaga kaya naman tayo lumayo talaga dahil para sa kanila. Pero ang kinatatakutan namin dito ngayon is yung Saudization. Narinig nyo naman siguro yon, no, yung Saudization kasi syempre may mga positions na, no. So parang way back 2022, no, na-Saudicize yung position ng husband ko, and talagang parang nakakatakot talaga yung moment na yon kasi meron kang anak na patapos ng grade 12, no, nasa Saudi siya na grade 12, and nandun ang laki ng pangarap niya na pupunta ako ng Canada, nag-apply ako on my own, no, nakapasa siya, na parang ang sakit sa kalooban na i-burst mo yung dream na yon dahil nawalan ka ng trabaho. So, salamat naman sa grasya ng Panginoon. Nasalo kami ng Panginoon na parang sabi, magtiwala ka ng anak. Kung ano yung makabubuti sa pamilya mo, ayun ang ibibigay ko sa iyo. Talagang sinabihan ako ng asawa ko noon, sweet, magbalot-balot ka na, magsimula ka ng magbalot-balot dahil uuwi na tayo. That's November. Pero salamat sa Diyos, no, by December, meron ng kumuha sa kanya na company, and January, mas isa pang company ang kumuha sa kanya. So from Chocobar, nandito kami ngayon sa Jeddah. So ayun yung may mga moments talaga na matatakot ka kasi alam naman natin ng pangingibang bansa is temporary. Hindi tayo pang matagalan dito, kaya talaga yung financial security, sabi nga ni Miss Lali kanina, na dahil ayaw natin na lahat ibibigay sa mga anak natin. Pero at the end of the day, ayaw natin maging responsibility nila tayo. Correct. Lalo ayaw natin maging salitang burden tayo sa kanila. Siyempre, pag nag-iedad na tayo, minsan naiiba rin yung mentality natin. Nagkakaroon din tayo ng yung self-pity. No, darating yan may mga crisis tayong pagdadaanan. Pero kung tayo nga ay naghanda, kagaya na nga sabi ni Ma'am, ay yung retirement, kailangan paghandaan. Ayun yung focus. At saka ako rin, balikan ko rin kanina yung sabi mo, bakit ko gusto rin nagpunta dito. Ayun din ang naisip ko tatanda ako, mag-iedad yung anak ko, so kailangan yung rin namin, yung relationship namin ng mag-asawa, mas lalo namin patatagin.
Dahil magiging empty nest din kami eh. Lalabas na ng mga pugad namin itong mga batang to. Kaya dapat kaming dalawang ng asawa ko is talagang lalo naming pagtibayin yung aming pagsasama. Wow. So, oo, ang na-pick up ko doon yung mindful ka pa rin na there's uncertainty kaya kailangan ano ka pa rin, no? Dasal at open ka, no? For whatever, no, na ibibigay sa atin. Tita Lali, ikaw Tita Last na lang, Lali. Go, go, go. kailangan i-verbalize natin sa Panginoon. Hindi sabihin mo, Yes. ikaw nang bahala. No, ang sa akin is i-verbalize mo, sabihin mo sa Panginoon. And kung para sa iyo yon, kung mas magiging mabuti kang tao, ibibigay sure ng Panginoon. Yes, yes. Tama yan, no? The language, yung paglabas mismo sa atin ng ating panalangin. Tita Lali, ikaw, kasi nga 25 years, 23 decades na, of course, dumating sa point na uwi na ako. I don't know, ina-assume ko lang. Pero kung nangyari man yun or hindi man nangyari, kwentuhan mo kami. Sa akin naman, syempre gusto kong uwing-uwi na, no? Kasi meron naman yung time noon na after ko mag-Saudi, na huminto naman talaga ako. Nag-stay ako ng Pilipinas. Sabi ko nga, gusto ko silang alagaan. Siguro nag-stay din ako ng mga 1 year. Ganong edad, mga 1 year. Nag-stay ako ng Pilipinas. Nagtrabaho uli ako, kumayod para sa dalawang bata. Pero nung bandang huli, sabi ko, parang hindi enough. Sabi ko ganyan, hindi sapat hindi sapat. Sabi ko nga sa'yo kanina, katulad na nagka-college, nung nag-aaral na si Lexley, nakagraduate siya ng elementary, tapos mag-high school na siya. Yung ultimo bang makikita mo na, oy, lagi siyang nandiyan sa stage, hindi mo man lang mabigay yung dapat na magandang damit, magandang, yung mga ganung bagay. Alam mo yan, Ace. Naisip ko na, tsaka talagang sinabi sa akin ni Lexley, ma, kahit anong mangyari, hindi, sikapin mo makatapos ako ng pag-aaral. Sorry. Kaya yun, sabi ko nga gano'n na, yung time na yung gusto ko lang alagaan sila, pero hindi sapat dahil nga sa kahirapan, pasensya na. Dahil sa kahirapan, gano'n. Pero ngayon, awa naman ng Diyos na tinulungan niya ako maging matatag na kahit nasabi mong uwing-uwi na ako, pero yung iniisip ko yung sa kanila, kung paano sila makapagtapos na dati gusto ko ako ganun din. Sabi ko nga sinabi ko sa sarili ko na yung kahirapan na yon, hindi man sabi mo totaling mapera ka o yung maging sapat lang, ayoko nang iparana sa dalawang anak ko. Tama na yung ako na lang, yung ganon. Kaya kahit sabihin mo ayoko na, pero pinupursige ko hanggang sa makatapos sila dahil ang alam ko na at the end, na pag nakatapos sila, hindi sila tutulad sa akin na, hindi sila tutulad sa akin na maghihirap pa sa ibang bansa. Dahil ang sabi ko sa kanila, gusto ko, pag lumaki kayo, pag nagkapamilya kayo, hindi katulad ko na iiwanan kayo. Ayun ang sinasabi ko sa kanila, na gusto ko na, yung bang, magsama-sama kayong lagi. Hindi na kayo, kasi pag nagkaroon sila ng maayos na trabaho, nakagraduate sila, alam ko na kahit saan sila pumunta, sama-sama nila ang kanilang pamilya. Yun lang, Grace. Pasensya na. Opo, tita. I know. Na bumabalik, nagre-rewind, nagpa-flashback bigla lahat ng mga Pasensya na. mga pinagdaanan from the past. Oo, I remember. Si Lexley po ay salutatorya namin, no? Kasi good student nung high school, elementary, nung kaklase ko siya. So parang the heart of a mother to really support the children, no? Ganun na lang talaga. How about you, Mommy? Go, Tita Lali. Sorry. Kahit yung sa bunso ko, na hindi ko siya naalagaan Dahil 2 years old pa lang siya nang iniwan ko. Ang inisip ko, sabi ko gusto ko siyang alagaan, pero paano? Paano ko siya alagaan? Kahit sabi mo yung tatay niya, may trabaho, hindi enough Sabi ko gusto ko na, ang sabi nga ni Lexley noon, ma, hindi man ako nakapunta sa maayos na eskwelahan. Gusto ko ang kapatid ko makapunta sa maayos na paaralan. Yung bang, naintindihan mo yung ganun sistema. Kaya sabi ko, hindi pa po pwede. Kahit gustuhin ko, hindi pa po pwede. Pero ngayon naman, natapos na sila. Sabihin ko, ay, gusto ko na umuwi. Pero hindi pa rin pwede dahil ang iisipin mo, yung bang, at kailangan pag umuwi ka nga, katulad ng sinabi ko kanina, na yung para sa sarili naman namin.
yung hindi na rin sila mahihirapan. Kung sa simula, gusto ko silang maging maayos. Ngayon naman, gusto ko naman na hindi na sila mahirapan kahit na sabihin mo na may edad na ako. Ganun lang naman lagi sinasabi. Still, the growth pa rin, no? It never stops. Mm-mm. Yan. Totoo yan. Yes. Thank you, Tita Lali. Mami Cathy, kayo po, is there sa 2.6 years, meron po ba kayong ganong moment? Kung wala man, challenge? Um, I'd like to say na yung nagsisimula ako dito, tapos nag-aaral ka, tapos nagtatrabaho ka, tapos alam mo hindi susunod yung anak mo, I really wanted to quit. Sabi ko nga, 6 months uwi na ako, hindi ko natatapusin to. Iyak ako ng iyak, pero with the guidance of, ano mo yun, therapy talaga yung talking to other people kasi you get to listen their perspective. So, ang una sabi lang nila sa akin, at least tapusin mo. Umuwi ka na meron kang tinapos na additional yun sa degree mo, sa resume mo. Okay, so that's the only thing that pulled me through. But in the process of that remaining 1 year, kasi gusto ko na nga umalis ng 6 months, marami pa din nagsabi na, sayang naman, may experience mo naman yung nagtatrabaho ng hindi nag-aaral. Okay? So, ang nangyari talaga was, ako yung kailangan tumanggap ng situation ko. And without any hypocrisy, it was really through prayers that helped me pull through. Alam niya ni Sir Ace, we hear Mass every weekends. And ako, I say my novena every day before I go to work. Kasi Finnish language dito eh. Parang ang pinaka-armor ko talaga, Lord, sana maintindihan ko lahat ng sasabihin nila. Lord, sana makasagot din ako ng tama in Finnish. Kasama na dun ngayon yung mga personal intentions ko for my family. Ang na-pick up ko kay dalawang mami, talagang ang concern namin, ba't namin gustong umuwi, is para maalagaan at makasama yung mga bata habang lumalaki sila. You know, yun ang mga mamimiss ako. Yun yung mga mamimiss ko. Pero talagang naghahanap na lang ako ng strength sa pagdadasal na hopefully they will decide na dito na muna kaming lahat. Kasi meron kaming plan as a family. Siguro it will take another 6 or 7 years na sana samahan nila ako dito while I pursue my career for my personal development. Open communication is very important. Tapos yun nga, yung approach mo palagi is, anak, hindi dapat yung, andito ako kasi ganto, ganyan. Dapat pala sa Gen Alpha, bibigyan mo sila ng situation and then pabayaan mo silang to speak their minds. Na parang, okay. Actually, minsan nagugulat ako sa anak ko na sinabi ko, anak, did it ever occur to you na mommy abandoned you? Kasi parang inisip ko, sarili ko eh. And sabi niya, no, mommy. Parang you do what you have to do. You know, sabi niya, if it makes you happy, I'm so happy also. And I am proud of what you're doing and I'm proud of your achievements. Parang sabi ko, wow, hindi ko nakita na ganun pala mag-isip yung anak ko. Sabi ko, kasi anak, gusto ko na umuwi eh. Kasi ayoko mamiss yung mga milestones mo, ganito, blah, blah, blah. Ang sabi niya, no, you don't have to come home for me. Sabi niya ganon. I can always come and visit. And sabi niya, there's technology that augments our everyday life. Sabi niya ganon. So, na-surprise ako at a very young, tender age. Medyo naka-detach yung emotional hindi ko sasabihin sensitivities, but yung emotions niya naka-detach sa reality na mas positive and for the betterment of everyone. And sinabi niya, that really struck me was, I am what I am today because of you. So sabi ko, wow, na-appreciate pala niya lahat. yung mga pag-aaway namin dati. Alam mo yon. So, nakalma ako doon sa assurance na she's fine. And at the same time, prayers talaga.
Prayers Amen. help go through my everyday life alone. Amen. Amen. Yeah. Ano yun yung parang closing ni Miss Roda kanina, the verbalize it to God. Kasi yun yung ding same no connected with Mommy Cathy na prayers. So of course, ang dami pa very meaty yung conversation natin. Parang we don't want it to end, but friends, no, limited lang yung time natin. But don't you worry, I promise you, I will set up another webinar, no, kung nabitin tayo. Pero we really have to come to end, no, our session. But of course, hindi natin hahayaang matapos ito na hindi natin sila maririnig with parang their final message or parang inspiration, no? Lalo na sa mga OFW parents na nakakaranas ng challenge, no? At yon, hingin natin yung Mami Cathy, okay lang you start with your message to all our dear OFWs here. Okay. Ang message ko lang na masasabi ko based on my learning is yes, let's keep motivated na alam natin na lahat ito is para sa mga anak natin at sa future retirement din naman natin. Don't forget about our self-development. Ako at this age, hindi ko nasasabihin ko na yung edad ko, pero lalo na yung mga kasama ko na speakers ngayon, mga professionals na yung mga anak nila, ako, nagsisimula pa lang ako, let them grow, but don't forget about your self-worth also. Kasi a happy mother, a happy child, a happy mother, a happy husband. And also, just always hold on to your faith. Whatever it is, kasi sabi ko noon when I started questioning, Lord, bakit hindi mo pa susunurin yung anak ko? Hindi mo naman ako dadalhin dito kung hindi mo dininig yung prayers ko. Alam mo yon. Pero now that I have accepted everything, ngayon ko nakikita na bakit nga ako nandito and bakit kailangan mangyari yung dapat mangyari. So, just keep the communication open. And kami kasi laki ng namin generation gap. 2 generation yung nasa gitna namin. So, whether magkadikit o magkahiwalay yung generation, we always have to be the understanding one. We cannot impose because we are their parents. Kasi, ang sasabihin, alam mo yun, kasi minsan may hang-ups din akong ganyan sa mami ko eh. Sa edad kong ganito, sasabihin niya, anak lang kita. Alam mo yun, pero hindi eh. Anak natin sila. And I salute everyone. I salute everyone na nag-OFW, na sacrifices for the betterment and future of the children kasi it is really indeed a big sacrifice. God bless you all. God bless us all. Thank you, Mommy Cathy. God bless you too. Tita Lali, how about you? Final message for our dear OFWs. Ayan, Tita Lali. Oh, feeling ko nagpupunas pa ng luha si Tita. Natuluyan ng pagbe-breakdown. Miss Roda, sige pa, go ahead. Ayan. Para sa mga mommy, sa mga daddies at sa mga anak, no, we are transnational families. Ang gusto ko lang hiramin ko yung Gestalt principle. Ang sinasabi doon is the whole is greater than the sum of its parts. Pag tayong pamilya, meron tayong family goal, no? Hindi pwede yung individualistic lang tayo na successful siya, successful ako, meron akong business, ikaw walang ganun. Tayo lalagyan natin sa isip natin, no, na isang direksyon lang ang patutunguhan natin, which is for the betterment of the families. At tayo, hindi lang tayo mukha ng sarili nating pamilya. Reminder din para sa iba pang mga OFW families, transnational, we are a reflection of the bigger community of transnational families. No, sana ang boses ng
ng mga OFW, marinig nila yung mga magagandang kwento natin. Sana mas matabunan na, ma-erase na yung mga horrific stories na lagi na lang sinasabi na ang OFW family, maghihiwalay yan, magiging drug addict ang anak, puro bigay lang yan, pera, mabubuntis ng maaga yung anak niyan. Magtulong-tulungan po tayo na baguhin po natin yung imahe ng OFW families. Parinig po natin sa kanilang ating mga kwento, no, para po masabi natin talaga na the whole is greater than the sum of its parts. May mga isolated cases, ayun po yung reality, pero hindi po lahat. Kaya po tayo, ituloy po natin ang magandang kwento ng mga OFWs and always keep the faith sa ating Panginoon, sa ating mga pamilya, at sa ating sarili. No? Una po, pagtiwalaan natin ang ating mga sarili na alam natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito, kundi para sa ating pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Rhoda, the Gestalt Principal. Learning, sobrang daming learning. Tita Lali, for your final message to us. Sa akin naman, sa lahat ng mga OFW, una sa lahat, magtiwala lang tayo sa Panginoon, tatag ng loob, ay ang importante sa ating lahat na katulad nga sabi ng dalawang mamis, na para sabihin natin na hindi porket nasa labas tayo ng mga OFW, sasabihin nila na ang mga anak natin mapapariwara. Ang kailangan lang talaga natin yung magkaroon tayo ng connection sa pamilya natin. Na hindi mawawala yun, laging yung sasabihin ko ano nangyayari sa inyo para alam nila. Hindi yung itatago mo na akala nila masaya ka lang lagi, pero hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Kailangan nating sabihin din sa kanila kung ano yung mga nangyayari sa atin, dahil na kami na mga talagang mga nanny o housekeeper na nasa ibang lugar na hindi natin alam kung anong ginagawa ng mga amo o ng iba pa. Kaya kailangan sabihin natin sa kanila kung ano nangyayari. Hindi yung pupuro sabihin na, hindi, okay lang ako, ganito, ganyan. Para maintindihan din ng pamilya natin, para alam din nila kung ano ang gagawin at alam din nila kung ano ang nasa loobin natin. Ayun nga, ilang masasabi ko. Thank you so much, Tita Lali, Miss Rhoda, and Mommy Cathy. Grabe, friends, no? Sobrang ganda ng pilot webinar natin for OFW Conversations. I didn't expect that my heart will be as full as this tonight, no? Sobrang parang ang agang Sunday formation for me, but sobrang thank you so much. And of course, to our friends, nakikita niyo yung mga comment section, yung mga positive comments po sa chat box natin, mga mommies, no? So, before I head on, just give me 5 minutes, no, before we end our webinar. For a few announcement lang, and of course, announce natin yung raffle. Alam ko nabitin kayo, kaya ito yung mga announcement ko for you, friends, no? First off, tuloy-tuloy natin yung conversation offline. So kayo ay you just keep on liking us. Join pala, no? This is not a Facebook fan page. This is a Facebook group, no? So please scan the QR code or go to this link. Isasend din sa chat box yung yung link for this Facebook group. Join us here. Kasi okay lang ba? Kasi mga mommies, daddies, mga parents, magpipicture tayo later tapos mag-upload ako ng photo. Tapos if you have like lessons learned, takeaways from tonight, share niya doon para makita ng mga fellow OFWs natin na hindi nakasama. So at least maka-catch up sila kahit papaano. Please, para makita natin. And this is our simple way also of thanking, of course, our dear guest speakers na nagpa-unlock sa atin tonight. So please join us here and invite your friends, fellow OFW families, kahit nasaan sila, to join our Facebook community. And kailan ang next webinar natin? So we have a date already. Save this date, friends. August 16, same Philippine time pa rin, 8 p.m. No? So, if nagustuhan nyo yung ating first pilot run natin ng webinar ngayon, ang mga kwentuhang OFW, positive stories, then see you on August 16, no? So, mark your calendar, save the date, at kita-kits tayo dyan. And
Ayan, okay lang ba mga dear OFWs na gusto ko marinig, no, para sa August 16, ano kaya yung mga topics na medyo relevant sa inyo? So magsisurvey lang ako very, very quick dito, maglalas ng 1 minute. Yan, you see on your screen, these different topics na parang initially naiisip ko at natatanong ko rin sa mga friends, OFW friends. So number 1 is cultural adjustment and mental well-being. Number 2, building meaningful friendships as an OFW. Number 3 is time management. Okay, number 4 is being a breadwinner. Number 5, legal matters, no? Invite tayo ng lawyer, right? Tapos, number 6 is understanding international contracts. Or if you guys, meron kayong naiisip na topic in mind, please type the number here in the chat box and then or tell us, no, sa chat kung ano yung parang tingin yung relevant topic na tingin yung pwede. Sige, keep it coming lang, friends. Okay, while eto na, ayan, raffle time! Ayan, thank you for staying at tingnan natin kung sino sa ating mga joiners at nagstay until the end ang mananalo ng 500 pesos. Ayan, so let's spin the wheel. Wow, John Dave Celestial, congratulations! All the way from Seoul, South Korea. Yan si John Dave. So congratulations. For others, hindi ka mananalo, napanalo ka naman sa learnings, right? So marami pa tayong matututunan with each other and sobrang nagustuhan ko the turnout of this first webinar kasi parang kahit ako not OFW but I'm learning a lot and I think with my friends OFW share ko yung mga na-share sa atin ngayon ng ating mga mommies. Okay? Lastly na lang, no, pwede nyo namang gawin later on, pero friends, pwede ba akong humingi ng favor kasi I really particular talaga ako sa feedback, no? Okay lang po ba na pascan ng QR code or click the link na isasend ngayon sa chat box to just share kung ano po yung inyong saloobin, no, for our webinar tonight. Kung meron kayong mga future suggestions para sa ating OFW Conversations community. So please, no, gusto ko po matuto from you, friends. Alright, so that would be all. So once again, bago tayo magtapos, gusto ko lang mag-iwan ng mahalagang aral, no, mula sa ating tatlong guest speakers for tonight, si Tita Lali, Miss Rhoda, and si Mommy Cathy, na sa bawat pag-abot natin sa pangarap, sige, okay lang, stop share na muna tayo, Luis. Ayan, para yan. Okay, so sa bawat pag-abot natin sa pangarap para sa ating pamilya, tandaan natin na hindi lang sila ang lumalago. Tayo rin. Habang ang mga anak natin ay unti-unting lumalaki, natututo at nagiging mga independent na individuals, mahalaga rin na tayo ay patuloy na mag-mature, mag-improve at mag-alaga sa sarili. Sa bawat video calls, kwentuhan, simpleng kumustahan, na-establish natin ang connection at tiwala sa kanila. Huwag nating isipin dahil malayo tayo ay wala tayong impact. Ang inyong mga salita, payo at pagmamahal ay gabay na bumubuo sa kanilang pagkatao. Pero habang sila ay nag-grow, natututo, tayo rin. Natututo rin tayo. Matuto rin tayo na alagaan ang ating sarili, yakapin ang ating pangarap at manatiling matatag. Dahil ang healthiest version natin ay ang best gift na mabibigay natin sa kanila. So maraming salamat sa inyong oras, pakikipag-usap at pakikinig. Sana ay napuno kayo ng inspirasyon at kaalaman na makakatulong sa inyong journey as OFW parents or OFW. So thank you so much, Tita Lali. Virtual clap for them, Miss Rhoda and Mommy Cathy. And belated Happy Mother's Day. And also to our mommies who are joining us tonight, today. Happy Mother's Day to you. Muli ako po si Ace at nandito po ako para magbigay ng suporta at kaalaman
sa inyo through our OFW Conversations community. Maraming salamat at okay lang po ba mag-picture taking lang tayo before di ba community, di ba lalo mga Pilipino, di ba lagi may picture, ganyan, so photo op. So thank you so much at picture taking lang tayo, friends. Ayan, mabilis lang tayo. Ayan, sige. 1, 2, 3. Ayan, smile in the camera. Yan. Okay, one more. Heart. 1, 2, 3. Yay! Thank you so much and have a great Sunday weekend, dear OFWs. Kita-kits po tayo sa OFW Conversations Facebook group. Maraming salamat. Thank you, Miss Rhoda, Tita Lali, Mami Salamat Cathy. din.